Huwag kang kukurap. Oh, yan talaga mga kababayan ang mensahe ni Senator Rodante Marcoleta sa madla na nag-aantay mga kababayan sa hearing sa flood control scam bukas mga kababayan na mukhang tuloy na. Dahil hindi na mababawi mga kababayan, wala nang chance ang minority na harangin ito. Dahil mukhang magbo-boycott na naman mga kababayan for the third time around itong grupo ng majority sa Senado. Para hindi sila makapag-motion mga kababayan na pigilan ang hearing sa Blue Ribbon. At ang maganda lang nito mga kababayan, once na mag-suspend ang session ngayong araw July 27 pa sila mga kababayan babalik sa plenaryo. Almost 2 months mga kababayan ang mangyayaring marathon ng hearing sa Blue Ribbon uninterrupted mga kababayan ng kung anumang motion sa minority. I love it. Panoorin niyo po ang sabi nito si Senator Marcoleta. So of course, the man of the hour. The man of the hour. Senator Dante Marcoleta. Sir. Prudente! O, ganyan mga kababayan. Tangali. Kumusta po kayong lahat mga kababayan? Ito po, Masaya! Usap-usap po kami para sa araw ng bukas. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Of course! Wag po kayong kukurap. Huwag kayong kukurap. Kurap mata mga kababayan. Yan din ang natin mga kababayan, panawagan sa mga politician, huwag kayong kukurap. Pero kukurap na kukurapot, huwag kayong kukurap. Dahil kung kukurap kayo, talagang mabibisto kayo dito sa Blue Ribbon Investigation. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, I love it. ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP, May Alan, pasabog. lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo Ang ninakaw nila. Kaya ng sinabi maleta. ko po, huwag kayong kukurap. Huwag kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country. Halaka! Kung saan tayo Halaka. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta. Halaka, grabe ito. Marathon ito bukas mga kababayan. So thank you very much, Kuya Dante. So ulitin Kuya! Dante! Kuya! ko lang po Kaya pinapaswear, di ba? To tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kasi may half-truth, may tinatago na truth, mayroon pong lies, no? Lies. Series of hearings to. Pag naumpisahan po natin bukas, nandyan na yung momentum. Tuloy-tuloy na hanggang sa mga kababayan. Kung babawiin man nila ang Senate presidency mga kababayan, sa July 27 pa. So, mataas-taas ang panahon mga kababayan na mag-hearing sina Senator Marcoleta. Pwede yung araw-arawin. Ulit ko po pag may 13, automatic, hindi ko kailang mag-resign. Sa inyo na. Sa inyo na. Kung 13 kayo. Day by day, week by week lang, na matuloy lang itong mga hearing at maumpisahan lang. Baka naman yun lang ang trabaho ko. I'd be more than content to go. Happy na siya mga kababayan. Basta matuloy lang ang flood control hearing. Sige, palitan nyo siya ang palitan sa sa July 27. Pero right now, magkakaroon pa muna ng flood control hearing. Na meron na kaming napili to lead us. In fact, sinabi ko na rin sa 12, gawin yung kandidato ang bawat isa sa atin dito. Sino po ang gusto ding maglingkod sa ating bansa. But my mission right now is for the truth to come out. Again, hats off kay Senator Jinggoy Estrada. Napakatagal ko na po siyang kilala. We have our run-ins. In fact, may mga ibang nagpo-post ng aming mga disagreements in the past. 11 na lang sila, no? But I'd like to reiterate what I said yesterday. Yung sinabi ni Senator Jinggoy na may ebidensya siya na talagang ayan. lumipat at ang kapalit ay kanyang freedom at walang kaso. Ilalabas na yan mga kababayan. At sino daw ang isa sa mga tumawag? Si Admiralis. That's not hearsay to me because narinig ko mismo yung conversation. And Sino yun, Alan? yan. Yung threat na Kuya Alan, Kuya Alan. Totoo ba si Butod yun? Sabi ni Rocky, si Butod daw yun si Admiral yan sa iba pa naming mga kasama. So, dun sa 11, Bulaga maybe 11. some of them have a reason na mag-ingay, lumaban, i-discredit yung Blue Ribbon kasi especially pagdating dun sa 18 Marines, nabanggit din ang pangalan nila.
allegedly nahatiran din ng malay-maleta. Having said that, doon naman sa inyo na mga tinatakot lang kasi I know at least one member na tinakot siya. Kasama na namin siya eh. Actually, nung araw mas bilib ako sa kanya kaso kay Jinggoy. At sinabi nga niya na sama na, siya pa nga nagko-complain. Pero ngayon, nagsasalita pa laban sa amin. But at the right time, no, we'll talk about that. My point is, we will stay strong, but please pray for us kasi may individual circumstances ang bawat isa and marami kaming hindi kontrolado. Diba? And yung pagdating ng mga witnesses. By the way, gusto ko lang malaman nyo, we also invited the Office of the Ombudsman, the DPWH, Ayan. Isomon niyo yung Boeing na yan. and the DBM or the representatives kasi we'll do this very orderly. We'll find out nasaan na ba investigasyon nila, ilan na ba talaga ang ghost at hindi, magkano ba talaga ang involved dito. So Yang si Boy Turo, mga kababayan, di PWH, wala nang ibang ginawa kundi libot sa bansa, mag-inspection. Walang resulta. maraming impormasyon na kailangan maging malinaw sa atin lahat. Praise God for this opportunity na makabati sa inyo ng magandang tanghali. Hello. Konting smile sapagkat medyo mabigat ang haharapin natin. Talagang Today at mabigat. mga susunod na araw. Bakit po? Talagang lahat ay ginagawa. At so far, mga kababayan, di ba ngayon, ang kanilang balik sa hearing, wala pa ring majority. Para hindi matuloy ang sunod-sunod na mga hearing kung saan ay ang katotohanan at buong katotohanan ay lalabas. So, may mga lilinawin lang ako, no? Tomorrow, yung Blue Ribbon Committee. And ang balak talaga ay agawin ang mga committees. Oh, yan. Kaya kung sila Oh, ito ang purpose, mga kababayan. Sige, agawin ninyo. Pero, for the meantime, hindi nyo yan magagawa muna. For the meantime. Dahil, magsinidye mayroong break. ay nag-walk out, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan ang katotohanan. Sa Friday ay meron din schedule po ang ating kasama sa Senate na talagang parating aral, parating ready, at grabe po ang wisdom sa batas tungkol naman po sa DOJ at NBI yung yung nangyari sa Senate ng May 11 at May 13. Gusto ko lang linawin po kasi kung tama yung reports na Ibulgar nyo na lahat-lahat, ha? Lahat-lahat. nabasa ko hanggang Malacanang, may mga bills daw na importante ang uplift. Paano daw matitake up yun kung walang sesyon? I'd like Ang uplift, mga kababayan, yan yung mga bills na galing mismo sa Malacanang na gusto nila i-fast track. Wala ding mga silbi yung kanilang mga bills Puro ayuda. I'd like to confirm that at least twice, pinaabot namin sa Malacanang. Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago. Tinawagan pa ako nung head ng LEDAC kung tuloy. Sinabi ko, anytime. Sila pong hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. And assuming may bills po sila, Assuming meron, pero wala. sa committee po muna lalabas yun. So, ito lang ay confirmation na ang pinararating sa Malacanang at pinaparating sa ating Pangulo ay mga maling impormasyon. It's either mali or talagang, mga kababayan, kasabwat si Bangag sa mga kababuyang niya. Siya talaga ang mastermind. Nagkukunwari lang yan, mga kababayan, na pinoportray na yan na gusto niya isipin natin na mali ang umaabot sa kanya mga info. Bangag ka ba? Bakit hindi mo alam? Uto-uto ba yan, mga kababayan? Bata ba yan na nauuto na lang ng mga wrong info? Paano pa siya naging presidente ng Pilipinas? Hindi alam ang nangyayari sa Pilipinas. So, we had a light meal dahil napakarami naming meeting pero I'm asking you for prayers. Not just for the 13, also for the 11, not just for the Senate, but for the country. There are times in history where we're in a crossroad. So, minsan kasi sa history, whether ang takbo mo ay 20 kilometers an hour pero 100 kilometers an hour, pareho lang, dadating ka rin doon. May times in history na left or right, there's no wrong decision. It's just what's the better decision. But there are times in history where a country has to make a decision. For example, when it comes to corruption and poverty, and if you make the wrong decision, the next generation will suffer. So it's Talagang your magsasuffer. personal decision. Then it becomes a group's personal decision, katulad ng grupo nung 13. Then it becomes an institutional, a community decision. Then it becomes the decision of a nation. So as of yesterday, di ba, ang hinihingi pa lang naman namin
give the truth a chance. So ngayon, we're asking everyone to pray that matuloy yung mga hearings. No? I'm not saying that every single witness will tell the truth. What I've been consistent with since 2007 nung chairman ako ng Blue Ribbon Committee was that that platform allows us for anyone to testify at makikita po natin yung testimony nung magte-testify. Nagtataka lang ako, bakit umiba ngayon na ilan buwan walang hearing? O nga no, 9 months, mga kababayan, tatlo lang. At medyo mabibigat na yung mga witnesses na nagiging available. Anytime po, may malalaking witnesses din or mayroon din po mga At first time mga kababayan na inimbita si Tambaloslos. Sana nga isang pina. pwedeng biglang magsabi ng totoo, no? So magandang tanghali po. Please pray for our meetings today. And as ulitin ko po we're not praying that God be on our side. Basta nasa tama lang. Basta nasa tama lang. To listen and to hear the prayer, dapat may basis. And the basis is God's word. And of course, the basis is yung tamang counsel na dun lang tayo sa tama. Hindi pwedeng kasinungalingan. God bless you all. See you soon. Kasalukuyan Salamat. ay nakakulong na daw ho siya sa Quezon City. Sa ordinaryong kulungan si Jinggoy, no? Grabe kasalbahin ni Bangag, mga kababayan, no? Na talagang sa ordinaryong kulungan, mga kababayan niya, Samantalang yung mga kababayan, dati nakulong yan si Jinggoy, at least doon sa Camp Crame, hiwalay sa mga kriminal, mga kababayan. Dahil at least senador din Pero yan, mga kababayan, no? Ordinaryong kulungan. Kaya kapag sila na din ang makukulong, mga kababayan, city jail din yan si Bangag, pati si Lisa. BGMP, tama ba? O Quezon City Jail. Alin ba Quezon sa City dalawang Jail sa tamang termino Payatas. doon? At Sa doon ho Payatas. siya muna, habang gumugulong ang kaso laban sa kanya. Pero ang tanong nga ng marami, paano siyang kinasuhan ng plunder? Ano ang naging basehan ng kasong plunder? Gayong may mga dokumento na nagsasabing ala naman siyang ginawang insertion. Wala nga insertion, no? Si Risa nga, mga kababayan, ang dapat plunder dahil ang laki ng insertion na 2 billion. 3 billion. Ayon sa dokumento na katunying. Paano kang maniniwala? Imagine, ang mga nagsasalita ay yung mga totoong magnanakaw. Oo nga. And then, alam niyo ba, mga kababayan, yung sina Alcantara, si Bernardo, dinrap na, mga kababayan, ang mga kaso nila ni Boying. Ang mga salbahe. Bakit? Ay, Nadrop na. Ginawa na sila state witness ang mga buwisit. si Bryce Hernandez, una, ay di kaya gumagastos ng bilyon para lamang magsugal sa kasino? Anong klaseng tao yan? Saan galing ang kanilang salapit? Isinuli yung kanyang mga sasakyan. At pagkatapos, di yan ay pag-amin na siya'y nagnakaw nga. Tapos ay magtuturo sa utos at kumpas ng kung sinuan. Hindi lang. Dahil- Hindi kung sino man, kundi kay Bangag at saka kay Palaka. Ito, malayo pa ay nakikinig-inita na nila ang posibleng mangyari. And what happened, ayun na nga, nabawi o nakuha ni Alan Cayetano ang pamumuno ng Blue Ribbon. ng Senado bilang Senate President. Blue Ribbon, Senate President. At isa sa mga sumuporta doon ay si Jinggoy. Na malinaw na bahagi ito ng isang ay panggigipit. Panggigipit. Wala nang iba. Dahil lang blackmail Ano pa ba? Imagine, pwede naman palang mawalan siya ng kaso. Pero kailangan niyang lumipat sa minority para maging majority. Yan, mga kababayan, is malaking kabayanihan ni Jinggoy. Kung ano man ang kanyang dahilan, isa lang ang sigurado, hindi siya lumipat, mga kababayan. Yun ang Napakalaking tulong niyan dahil wala na Kapag lumipat na siya, mga kababayan, wala na. Madali na nilang i-maneuver ang charter change, mga kababayan, dahil andun na sa kanila ang numero. hindi maganda ro. Pero marami hong nagbubunyi dahil sabi nga nila, at least ay nanindigan itong si Jinggoy Estrada. Bakit ganun? Hindi naman natin itinatanggi yung mga nakaraang mga kaso nito hindi ba ga? Na-acquit na Kung hindi man siya napanagot, mga kababayan, malamang hindi talaga niya ginawa dahil bakit na-acquit siya? Kaya lang, they were acquitted. Napawalang sala. Bakit? Sapagkat may mga proseso na nagsasabing ala naman silang kasalanan. Ngayon,
ay di ituloy ninyong kaso. Yung mga naunang kaso, pabuksan ninyo uli. Bakit hindi? Hindi. Oh, yun na yun. Simple lang yan mga kababayan, di ba? Buksan ulit. Oh, kung talagang sa tingin ninyo may kasalanan, file the case. By all means, file the case. Pero sa sitwasyon ngayon, at marami pang susunod, sabi nga ni Rodante Marcoleta, unti-unti nilang tinutunaw ang kasalukuyang mayorya. Majority. Di ba? Sinong kasunod? Ang susunod dyan ay di si... sa tingin ko, ang susunod dyan ay si Rodante Marcoleta. Ayun, oh. 'Di ba may balak din silang plunder mga kababayan. Ito ang paraan ng mga animal na to mga kababayan ngayon. Para mapigilan ang Blue Ribbon mga kababayan is si Marcoleta. Kanilang ipapaaresto yan mga kababayan sa plunder. Grabe no? Bakit? Para hindi siya makaupo sa Webes. Oh. Kasi pag nakaupo siya sa Webes as head ng subcommittee na Blue Ribbon. hawak sa flood control issue sa Blue Ribbon Committee, ay di marami ang magugulantang, marami ang maglalabasan. Yun ang matindihan. Tinuturing ng House Committee o ng House Prosecution Panel na birthday gift kay Vice President Sara Duterte ang pagbibigay ng buong due process sa kanyang Just kalad, birthday gift. impeachment case. Ang kikabataan Party List Representative Rene Co. Rene Kulot na mga kababayan. Anong sabi? Siya mismo nagsabi na NFA daw. Spokesperson ng Prosecution Panel. Corn beef. Ang pinakamahalagang may bibigay sa Vice Presidente ang pagkakataong sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya sa harap ng Senate Impeachment Court. Giit ng mambabatas, bahagi ito ng konstitusyonal na proseso kung saan binibigyan si VP Sara ng sapat na pagkakataon na ilahad ang kanyang panig at depensa sa mga paratang. Umaasa rin ang panel na gagamitin ng Vice Presidente ang pagkakataong ito upang direktang tugunan ng mga aligasyon habang patuloy ang paghahanda para sa nalalapit na paglilitis sa Senado. Abante Pilipinas! Huwag kang kukuha. Ay naman, dyan talaga ang punta niyan, pero maghanda-handa na rin kayo. Pagka hindi ninyo nabawi ang pamunuan at liderato ng Senate, Sabi ni si Cayetano mga kababayan, di bali na. Ang importante makapag-hearing kami until July 27. ang Senado ay may kalalagyan Tayo? may kalalagyan kayo. Dami hong ganap. May kalalagyan kayo. Malaking kaganapan kahapon, At hanggang ngayon talagang, ewan ko, ano bang pagkakaiba, kung ano bang problema? Sumuko naman talaga si Jinggoy, Big din sa kanila mga kababayan, Ang sabi nila, hindi yan sumuko eh. Wow! Kung hindi yan sumuko, meaning mga kababayan, nakipagyera. Nakipagyera ba si Jinggoy? Hindi naman Hindi ho kayo nahirapan na kunin siya. Ibig sabihin, siya po'y sumuko, siya po ay voluntaryong sumuko. Sa inyo o sa mga otoridad. Kahapon ay nagtungo siya doon sa Sandigan Bayan para isumiti ang kanyang sarili dahil doon sa isinampang plunder case. Ito'y patunay na Plunder. totoo na hindi niya iiwan ang sinasabi niyang independent majority block. Good job, Na ngayon Jinggoy. ay unti-unting tinutunaw sa Ng mga pamamagitan po hudas. ng paghahain ng iba't ibang mga kaso. Abante The Pilipinas. Ang mangyayari dyan ay anong tawag dito? Yun hong majority ay mababawi nila at posible na mabawi din nila ang pamumuno o Sa Blue Ribbon. pamamahala ng Senado. Nagdadala ng warrant of arrest document si Trillanes, who does not have any official authority or designation. Maliban na siya ay inuutusan ni Marcos na gumalaw as a special operator, but in official capacity wala. And even ang ibang agencies of government like DOJ, wala silang kopya nito. Gusto namin itanong ito sa iyo, Attorney Raymond. Yes. Total nakikinig ng taong bayan. Yes, so. Ano itong Republic Act 9851? Ito ba ay adjunct kadugtong ng ICC Rome Statute? At hindi natin ito pwede sitahin na batas na ito?
na parabang ito ay mas superior kaysa ating saligang batas, itong crimes against humanity, na iba pang mga definition nito, itong tinatawag at ginagamit nila na no, under the Republic Act 9851, pwedeng isurrender yan si Bato na hindi na kailangan dumaan sa extradition. Pwede mo ba itong bigyan ng pananaw? Ano ito? Kung ikukumpara doon sa principality of the basic protection of the rights of the people sa Bill of Rights, sa Constitution versus itong Republic Act 9851 na mas tingin ko kung pakinggan mo ang mga taga-NBI, ang PNP, ang Office of the Solicitor General, ang DOJ, superior ito. At ito ang dapat salalayan kung bakit dapat habulin si Bato de la Rosa. Please, Attorney Raymond Bato. Yes, in my mind, no. As I understand, itong Republic Act 9851 was enacted at the time na hindi pa tayo member sa Rome Statute eh. And 'di ba? Nauna yan eh. And then ang point doon, kinopya lang nila ang definition ng crimes, ng genocide, ng crimes against humanity, etc. no. Pero kinopya nila from the Rome Statute ha. Kinopya nila doon ang definition. Nakakapagtaka, bakit hindi kinopya ng Republic Act 9851 ang procedure? Kasi yung Rome Statute po may procedure eh. Kung manyari may na-arrest ka, tapos ilagay mo sa competent judicial authority, tapos hindi nila sinali po. Basically, definition of crime lang ang 9851. Pero wala siyang procedure on how to effect in case there is a warrant, no, for that matter. Now, one good thing po na nakita natin sa Rome Statute, no, in fact, ang Rome Statute talaga nagsasabi kung pwede back up lang kami eh. Kung hindi talaga available at saka hindi talaga genuinely na pinoprosecute or ginagawa yung pag-imbestiga at saka pag-try ng kaso is dyan as that time lang papasok ng complementarity. Now take note sir ha, kapag mahuli ka pala, nabasa ko ito ha sa Rome Statute, kapag mahuli ka, dadalhin ka sa court ha, and then first is that itatanong kung na-apply ba ito sa'yo? Applicable ba itong warrant na ito sa tao na yan? Na-observe ba yung due process? Na-respect ba yung basic right? And kung basahin mo pa sa dulo, may provision doon that particular person brought before competent judicial authority sa local courts natin can even apply for interim release sa local courts. Right away. Yes. So, ibig sabihin, sir, kung nireport nila si Tatay Digong dito sa competent judicial authority, he may use that provision, mag-apply siya ng interim release. Kasi automatic pala yan, attorney, nasa article number 59 ng Rome Statute yan. Yes, oo. Dito sa local court yan. Local courts natin ito. So kung sa kaso ni Tatay Digong, ni former President Duterte, what was supposedly the competent judicial authority that he should have been presented? Yes. Saan siya dapat pinresenta? Dito, sa local court natin. Sa Kahit Pasay, hindi sa Pasay Court, Regional Trial Court. Executive judge, no? Yes, and the executive judge will check kung sakali sabi niya, sandali, check natin ha, kung ito pang arrest na ito, applicable ba sa kanya. Yung magro-rule ang court, no? Kung wala naman tayo sa ICC. So, si Tatay Digong will have the opportunity to explain na hindi yan applicable. So, magkakaroon ng for the meantime, detain mo na siya, sandali, hanggang, no? At the same time, habang tumatakbo, he can even apply for interim release. Oh. Diba? Yan ay allowed under the Rome Statute, Article 59. Yes, allowed po yan siya. And Kaya the same is applicable to Senator Bato de la Rosa. dapat lang. But the problem is that what if they will bring him doon bigla? Ayaw nilang i-apply yan eh. Yes, because they want a shortcut. Fait accompli. Bahala na kayo. At least, kaya nga sabi ng mga Supreme Court Justices, huwag niyo dapat ma-issue ang TRO, yung mga nag-dissent ba. Kasi, ang mangyari niyan, magiging paper judgment na lang tayo. Kung ano man ang madesisyon na natin, what if kung maging pabor ito ngayon sa petition na pinahil nila Torion? So, ibig sabihin pala, ang mangyari niyan, wala na, paper judgment lang tayo, hindi na natin ma-enforce. Theoretical na lang ang effect. Yes, story na lang, pag-aralan na lang, pang bar exam, di ba? So, that is, kawawa naman. Kawawa. So, yung 19851 po, sir. So, I think, what's crucial there, kasi may gap po talaga, hindi ito na-envision nila, wala yung procedure, how to enforce it.
in the Philippines. Hindi man. So, Hindi man- ang kategorya ba ng 9851 Attorney Raymond is special law? Yes, it is a law enacted especially for that, no? In fact, So, special law siya. alam niyo po ba, sir, yung meron namang na-prosecute sa atin sa 9851. Yung panahon nung meron nag-comment no na yung sa Pasig nga hinir yung isa sa mga maute. Okay. O bakit, sir, nag-function ang court natin? Di ba? Kasi dito babalik, Attorney Raymond. Tama ka dyan. Oo. Naalala ko yan. Oo. Mauti o Rabusaya? Mauti. Mauti. Oo. Oo, kayo, dyan bumabalik, Attorney Raymond. Gusto kitang tanungin dyan, please. Dito na naman ang kabulastugan ni Boying Rimulya. Nang DOJ Secretary siya nag-declare, we cannot prosecute the crimes alleged against former President Duterte and those his cohorts because the evidence are no longer sufficient to be reconstructed. So kaya kailangan kung wala palang ebidensya sa Pilipinas, paano nagkaroon ng ebidensya ng ICC? Correct. Paano niya ma-reconstruct sa ICC? Weird. Tapos, alam mo, yung kwento, yung debate nga ni Palsis at saka ni Erese ba? Si Erese is not with DDS ha, pero talagang nasa palpal niya eh. Kasi sabi niya, you mean to say, lalabas yung evidence doon sa ICC na kung wala dito, kay na-delete na yung mga records, lalabas doon sa ICC. Tapos, can you say that dahil hindi mapailan dito kay natatakot, hindi maproteksyon ng mga witness. Sabi niya, kayo ang in power, hindi niyo maproteksyonan? Are you saying that this administration cannot protect the people, the witnesses? Oh my God. Talagang it was very weird. Attorney Bato, isa yan sa mga katarantaduhan niya nang siya'y DOJ Secretary, kagaya din ng kanyang pagbubuo ng restitusyon. Naalala mo to? Oh, Wala yes. pala ito sa batas. Yes, wala yan, sir. Nang-aariglo siya ng mga magnanakaw. Totoo Please yan, sir. comment on that. Ay, nako, alam mo, that would be subject to accounting later on, ha? How sure are we kung how much ang binigay? There's no acknowledgement. There is no showing. Was there a proper accounting? Take note po, ang restitution should be done to the courts. So the court will Ayun. enter it and conduct kung magkano yun at ilagay po yun sa kanilang itago po yun sa treasury. Decision. And then, no? Sa kanya wala. Hanggang ngayon, sir, ang Wala. tanong ko, saan ang restitution? Nabalik ba sa treasury or nadyan ba sa kanya? Ay, oo, Gusto na po magandang yan, tanong. Oo. Magandang punto yan. Hindi natin alam Oo. saan napunta yun. Hindi Kasi natin alam. Attorney Raymond Bato, ang diniklara po mga kababayan ni Henry Alcantara, District Engineer ng Bulacan, 480 million ang inamin 480? niya ninakaw niya. 480? Oo. Tapos, Million. Ang sinabi niya, ang ibinalik niya 181, ganansya pa siya ng 300. my gosh. Sure ka ba na So, 181 yung binalik? Ngayon wala na siyang kaso. State witness na. Sir, ang tanong ba, sure ka ba na 181 ang binalik? Hindi rin makita. Diniklara lang yan ni Boying Rimulya. Tama ka doon. How sure are we na ang paksit ba? Di ba? Ang tigbas ba? Wata ka ba? At hindi rin tayo sure kung 480 lang ang ninakaw niya. Di ba? We do not know Yun ang really. diniklara niya, ang 480 million. Questionable. At saka alam mo, sir, no? Meron pa nga pala ako isang loop. Parang gusto ko i-question ba? Noong pinailan niya ng kaso sila Jinggoy and sila Bunuan and everything, the plunder case, di ba hindi niya sinala sila Bernardo at saka si Bryce Hindi, Hernandez? wala. Ang alala ko kasi noon ba sa Kasi law nakuha na school- sila, attorney. Naging state witness niya. No, The only No. basis of the case against Jinggoy was the testimony of Bernardo. No, sir. Kasi meron ako naalala provision sa rules of court eh. Kailangan, kasuhan mo muna sila, tapos mag-apply ka, i-discharge mo sila state witness sa court. The court will decide na maging state witness sila if they appear to be the least guilty. Mag-hearing Bakit pa yan. pinideklara na niya? Yan nga ang tanong ko eh. Bakit na Pinailan niya ng shortcut eh? kaso, hindi inunahan niya ang korte that the three of this, Yes. si Bryce Hernandez, si Alcantara, at si Bernardo, ang nagdeklara na state witness na sila. Si Yes. Boying, hindi ang court. Yes. Ang alam ko, sir, ang mag-declare ng state witness, ang may right na mag-declare ng state witness, ang korte lang. Sila kasi ang Wow. mag-determine if that particular witness appears to be the least guilty. Grabe. Opo, yan ang ano. Gulat nga ako eh. Gusto, I want to test that water. So, pinag-aaralan ko yung authority ng... Walang may gumagalaw kasi attorney para i-challenge itong katarantaduhan ni Boying Rimulya. Parang Diyos-Diyosan siya sa pagiging ombudsman niya eh. He acts like God because ang kanyang templo si Marcos. Pero hindi interes ng Pilipino ang binibitbit niya eh. So he acts like a God. Itong si Rimulya ngayon.
Kasi mas naging malawak na ang kanyang pwedeng gamitin na latigo at Yes. mga armas Yes. at mas lalo na siyang pinotektahan ni Marcos ngayon. Dahil hindi mo siya basta-basta madisiplina. Sabi mo nga, ang hirap eh. Impeachment out yan hanggang nandyan sila ni Marcos. Hindi siya mapapa-impeach. Sa Korte Suprema, it will be a test case kasi mukhang wala pa tayong narinig na ombudsman na kinasuhan sa Korte Suprema, sabi mo. Kasi wala Yes. pang kagaya niya na tarantado at malasubas ang paggamit ng poder. Siya pa lang nakita natin na may ganito. Yan ang tanong. In fact, di ba, na-remember mo, when the DOJ siya, grabe na siya ka-powerful noon. Grabe. Nung nag-apply siya for ombudsman, there were oppositions for his appointment, no? Application sa ombudsman kasi daw meron kasing pinail na kaso, no, against pending. him. Oh, 'di ba? Tapos nung ipinail po sa ombudsman ng Mindanao dito sa Mindanao, parang if I could remember it right, parang na-file yun before talaga. So ibig sabihin may pending case ka, hindi ka pwede. Tapos suddenly there is a resolution that was made na Pinarito centralized niya na ang immediately. filing, hindi na pwede doon mag-file per deputy. Oh, 'di ba? Naalala mo 'yon, sir? Parang ganun ang ano. Attorney Raymond, before ang Judicial and Bar Council deliberation, pinaresolve sa ombudsman Yes. expeditiously. Expeditious. Pinabilisan. So, Oo. na-drop ang kaso, dismiss, wala na nag-appeal, proceed siya sa JBC. And Exactly your appeal. recollection. Parang talagang ni-railroad talaga, pinlano talaga, binraso talaga na makaupo talaga si Boying Rimulya, ombudsman. So, after nakaupo siya sa ombudsman, ayan na. That is what we see ang power niya, ang vastness ng power niya in prosecuting the perceived enemies of this administration. Lahat naman po talaga ang ipinail So, BBM has appointed questionable people talaga in his administration. Which is, Ay, kadami nila. Attorney Raymond, may provision pala yan sa konstitusyon. One of the qualification of the ombudsman must have a high value of probity. Anong ibig sabihin yan bilang abogado? What is probity? Ano ba yan? Integrity? Probity? Yung walang... Walang bahid ng katarantaduhan. Ay, Constitutional requirement pala siya, Attorney Raymond. alam mo, honestly speaking, sir, yung ganing issue ng... Yung palang pagsabi niya na competent judicial authority sila. Tapos yung sinang-ayunan niya si Erwin Tulfo na we can bend the law. To please the people. Do you think that is a person of integrity and probity and intellect para Ayan lang ibig sabihin ng probity. Di ba? Parang, I mean, what are you? Why is it like that, no? Sabi nga natin, no, siya yung pinaka maingay at saka matrabaho talaga na ombudsman. In the sense that you could not feel really that he is working for the people. Kasi ano ka anod bayan ka nga tagabantay ka ng bayan. Tanong bayan. Oh, and you are supposed to protect the people from the abuses of the government. Now, what happened is that he is protecting the administration from the political enemies, no? From its political enemies. So, Yeah. klaro naman